tayo po lahat tayo. Wala po dyan. Wala. Wala, hindi ko siya na-isend na ilagay sa ano. Kasi nagmamadali ako sa oras. Good evening po sa lahat. Tayo po lahat ito ngayon. So, magbigay galang po tayo sa Word of God. Genesis 13, verse 1 hanggang sa sumusunod. Genesis 13, 1 hanggang sumusunod. Sabi po sa verse 1, mula sa Ehipto, si Abraham naglakbay pahilaga patungo sa Negev. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat niyang ari-arian. Verse 2, mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami rin siyang naipong ginto at pilak. 3, mula sa Negev, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dati niyang pinagtayuan ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Verse 5, si Lot na kasama ni Abraham ay marami ring tupa, kambing at baka. Meron siyang sariling pamilya at mga tauhan. 6 and 7, dahil napakaraming kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya madalas nag-aaway, hindi po sila, ang mga pastol nila, ng panahong din yaon, ang mga Kananeo at Periseo ay naninirahan sa lugar na iyan. Verse 8, kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at lahat ng tauhan natin pagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan. Ako naman, kung gusto ko sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa sur at sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh sa lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodom at Gomorrah. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Verse 12, nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan na naman sa lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. So tayo po ay manalangin. Father God, salamat po. Nalangin ko po na bigyan mo po kami ng fresh revelations, fresh anointing in this message of God. I know maraming beses na itong na-preach, marami na po itong beses na itapik sa church na ito at maging sa ibang mga pastors, Lord. Pero niniwala kami, there is new every morning, great is thy faithfulness. At naniniwala kami ng mga bagong revelations ka na ipagkakaloob sa iyo mga lingkod. At salamat po, Lord, at kung may nakikita ang karumihan, kasamaan, kabuti, ng kadumihan sa puso ko, sa isipan ko, we pray for your cleansing. At salamat po na nilinis mo na, at salamat sa iyo nakita pagpapala. Naway matanggap po namin ang fresh revelations mo, tuning at ikaw mapupurihan, maitaas, madakila sa pangalan ni Kristo na aming Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. So glory to God and glory to Christ Jesus. So yung topic po natin na pag-uusapan natin ngayon ay pinamagatang natin the last choice o yung pagpili ni Lot. Napakarami pong mga choices na ginagawa natin everyday. Decision. Amen? Kung pag-uusapan yung pagpili is marami tayong pagpipilian. Amen. Minsan may mga pinagpipilian tayo na maliit na bagay. Minsan may pinagpipilian tayo na malaking bagay. Sabi nga ng Panginoon, buhay at kamatayan nasa dila nakasalalay. Amen? So, ibig sabihin, paano tayo mag-declare, paano tayo mamili, anong decisions ang gagawin natin, ay nasa ating din mga kamay. Ngayon po, merong isang lalaki na matalino, lumapit sa kanya yung isang bata. Sabi sa kanya, subukan natin kung gaano siya katalino. Sabi niya, meron siyang hawak na sisiw sa kanyang kamay. Sabi niya dun sa lalaki matalino, balita ko matalino ka daw, si Ernie Barong. Nipita niya si Ernie Barong. Kaya sinakilala kay Ernie Barong.
Okay, yung lagi antena. Okay. Okay, ito. Si Ernie Barong, kinausap ng isang bata. Sabi niya, Mr. Ernie, alam ko matalino ka eh. Ngayon, tatanungin lang kita kung masasagot mo. Meron akong ibon dito sa kamay ko, sa likod. Tatanungin kita, ito ba'y buhay o patay? Ngayon, sabi niya sa kanyang isip, pag sinabi ni Ernie na buhay, hindi niya papatayin. Pero pag sinabi niyang kung sinabi niyang buhay, papatayin niya. Kung sinabi niya naman na patay, hindi niya papatayin, bubuhayin niya. Alam mo, sabi ni Ernie, buhay at kamatayan nasa kamay mo nakasalan. So, ibig sabihin, decisions na gagawin natin ay magdudulot yan ng buhay o kamatayan natin, yung pagpili natin. Marahil, minsan, nagkakaroon tayo ng pagpipili. Minsan, kung papipiliin ko lang kayo buhay o kamatayan, ano pipiliin nyo? Tama? Tama? Oh. Kasi yung decisions na malaki, pwede tayong magsabay-sabay magmamili. Tama po ba? Ulitin ko kung papipiliin ko kayo, buhay o kamatayan? Buhay. Okay, nagkakaisa tayo. Tama? Okay, pangalawa. Pagpipilian natin, halimbawa, abundance o kahirapan? Siyempre, abundance. Ano na? Abundance. Meron bang may gusto ng kahirapan? So, ibig sabihin, pag malalaking decision, madali tayo magkaisa. O, tatanungin ko po kayo, ABCBN o Channel 7? Kapatid ako, Channel 5 ako. O, diba? Sino gusto ng ABS-CBN? Wala. Yung Channel 7? Ayoko din. So, ibig sabihin, yung kanina nagkakaisa tayo. Kasi malaking decisions yun. Tama po ba? It's a major decision. Pero, ang nangyari, paano kung mayroong decisions tayo na pagkakaisahan? Amen? Kung meron tayong maliit na desisyon, doon saan tayo nagkakatalo eh? Doon sa maliliit na desisyon na ginagawa natin. O, tatayin ko rin pangalawa. Bilma o Nora? Nora! Okay. Sharon ako, Sharon. So, maliliit na decision, pero hindi tayo nagkakasundo. Pero pag major decision, nagkakasundo tayo. Amen? Amen. Okay, tuloy natin. Ngayon si Lot din ay nagkaroon ng pagpili sa kanyang buhay. Ngayon, ito lang pag-uusapan natin, no? Danger of worldly choices. Meron daw, meron daw kapahamakan o panganib yung pagpili sa makamundong bagay. Sabi sa Genesis chapter 13 verse 1, mula sa Ehipto si Abraham ay naglakbay pahilaga patungo sa Negev. Kasama kanyang asawa at ang kanyang pamangkin na si Lot, dala lahat niyang ari-arian. So ito din yung napansin ko, no? Hindi porket malapit ka sa man of God, makadiyos ka na din. Tama. Amen? Tandaan mo po, kasama ni Lot, sino? Si Abraham. Abraham is a man of God. Si Abraham ay malapit sa Diyos, kaibigan nga ng Diyos eh. Pero, it is not guaranteed na kapag ikaw ay kasama mo yung mga man of God, ibig sabihin, kasama, man of God ka na rin. Tama. Amen? So, hindi po yun mag-base dahil kung sino yung kasama mo, is ganun ka na din. Tanda po natin si Lot, kasama niya si Abraham. Kaya hindi mo po pwede, kung tignan mo yung buhay ni Lot, sa umpisa, maganda yung senaryo ng buhay ni Lot eh. Kasi kasama niya pa si Abraham. Kung saan magpunta si Abraham, sumunod din siya. Ano yung blessing ni Abraham, naging blessing din niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi lahat ng malapit sa makadiyos, ikaw din ay makadiyos. Pero disclaimer po may kasabihan nga tayo, kapag sumama ka sa 4 na milyonaryo, ikaw na yung panlima. Tama? Pag sumama ka sa 5 basagulero, ay 4 na basagulero, ikaw na yung panlima. So, ibig sabihin, sino yung sinasama mo, nag-iinggan ka. Pero sa talata ni Lot, sa buhay ni Lot, hindi ganun yung nangyari. Tama. Hindi siya ganun na nangyari. Okay lang kung nai-impluwensyahan ka,
Pero, nakita ko sa verse na ito, kaya siguro sumasama si Lot kasi may motibo siya. Naiintindihan niyo pa ako? Meron siyang motibo. So, kaya sa sumasama kay Abraham, kasi meron siyang motibo. Sabi doon sa verse 2, mayaman na noon si Abraham at marami siyang mga tupa, kambing at baka, at marami rin siyang naipong ginto at pilak. So, makikita mo, ang buhay ni Abraham is abundance. Siguro, sa akin lang po, correct me if I wrong, sumasama si Lot kasi meron siyang motibo. Sabi doon sa verse 5, si Lot na kasama ni Abraham ay marami ring tupa, kambing at baka, at meron din siyang sariling pamilya at tauhan. So, nung sinama siya ni Abraham, ano yung blessings ni Abraham? Natanggap niya. Ano yung pagpapala ni Abraham? Natanggap niya. Naku po natin. Pero minsan, alam ng Diyos yung motibo mo. At minsan, tinetest ng Lord yung motives mo. Hindi porket nasa loob ka palagi ng church, holy ka na. Hindi porket nagsisimba ka every Sunday, banal ka na. Godly man ka na or godly women of God ka na. Minsan, itetest ng Lord kung totoong holy ka na talaga. Kung talagang ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po doon sa verse 6, ang dami ko na nilagay dyan, kapos sa oras, verse 6 and 7, dahil sa napakarami ng kanilang mga hayop at hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot, kaya madalas na nag-aaway ang mga pastol nila at ang panahon na di iyon, ang mga kaninir pariseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Minsan, gumawa si Abraham ng isang desisyon at inalaw ng Diyos yun na magkaroon ng separation. Minsan nahayaan ng Diyos na mahiwalay ka dun sa taong sinasamahan mo para mates kung totoo ka. Baka sumasama ka lang kasi dahil nililibre ka niya. Kaya ka nagsisimba kasi nandun yung crush mo. Kaya ka nagsisimba kasi nandun, dahil ayaw mong pagsabihan ka ng pastor na palagi kang wala sa church. Nakukuha po natin, minsan inaalaw ng Lord yung separation para matest yung tao. Kanino ka ba nagsisimba? Ano bang dahilan mo bakit ka umaatin? Naunuan natin. Kaya pasinin mo, pinayagan ng Diyos mag-away yung magkakamag-anak. Nagkaroon ng separation kasi para ano? Para makita kung si Lot ba ay man of God o hindi. Naunuan natin. Maliwanag po ba tayo doon? Sana naiintindihan po natin, no? So, doon mo makikita kasi minsan yung integrity. Sabihin nyo nga, integrity. Ano ba ibig sabihin ng integrity? Consistent, uphold, moral and ethics, principle, display, honesty, trustworthiness, and when accountability in all their actions, even when no one can see. Ang integrity, napapatunayan lang pag wala nakakakita. Siguro, maayos yung buhay ni Lot kasi kasama niya palagi si Abraham. Tama po ba? Kaya sabi ng Lord, subukan nga natin mag-separate itong dalawa. Tingnan natin kung sasamba pa ba si Lot sa akin. Agree ba tayo doon? So, minsan God allows separations, conflict, para matest kung saan ka ba at paano saan ka nagsisimba. Tama po ba? So, doon mo makikita yung gagawin decisions ni Lot nung wala na si Abraham. Kaya pa bang pumunta ni Lot sa church? Kahit siya lang ang mag-isa? Kahit walang pamasahe? Tama po. Diba? Kaya nga, decisions ay napakahalaga, no? So, nagkaroon, God tests our motive. Sinubukan talaga yung motibo ni Lot. Sinubukan niya. Alam mo, minsan mga kapatid, sinusubok ng Diyos, ano ba motibo natin? Meron pong sa church namin before, meron pong DNA si Bishop. DNA siya, ibig sabihin ng TA, disciplinary actions. So, hindi po siya pinatugtog ni pastor sa drums. DNA siya, hindi siya pinatugtog ng drums.
Ngayon, tinitingnan ng pastor kung bakit siya nagsisimba because of drums or dahil nagsisimba siya dahil talagang tinawag siya ng Panginoon. Alam mo yung tao na yun, kahit hindi siya tumutugtog, nandun siya sa church. Ang aga niyang umatin, kahit naka-DA siya, hindi siya tumutugtog ha. Naglilinis siya ng church, naghuhugas ng mga bangko. Dinisiplina siya ni pastor hindi siya pinatugtog. Almost 6 months. Pero hindi nagbago yung kanyang paglilingkod. Kasi nakita ng pastor sa kanya, ng aming pastor, na kahit yung taong ito, dinisiplina ko na, tinanggal ko sa kanya ang lahat. Yung pagtugtog niya, pero hindi nagbago yung kanyang pananaw sa Diyos. Naglingkod pa rin siya, naglinis pa rin ng bangko. Minsan inaalaw ng Lord yung motibo natin tinitest para malaman kung saan ka ba nakatingin. Dahil ikaw ba umaatin sa church dahil tumutugtog ka lang? Paano kung hindi ka na pinatugtog? Hindi ka na atin? Tama. Amen. Amen. Paano kung umaatin ka dahil ikaw ang speaker? Paano kung hindi ka pinatayo ng Panginoon, hindi ka na atin? Ano po ba yung reasons natin bakit tayo umaatin? Minsan tinitest ng Diyos yung decisions natin, yung motibo natin para malaman natin yung position sa may gagawin natin. Amen? Tama po ba ako doon? Amen. Agree po ba tayo doon? Amen. Amen, palapakan natin ng Diyos. Aatin ka ba sa church pag walang may offering o walang offering? Choose your choice. Tama. Mamili tayo. Minsan, ang dami ko ng topic, pero kanina habang pinag-aaralan ko doon kami sa may bus, ay sa akin ni Jackie. Tayo ba maglilingkod sa Panginoon because we receive benefits? Tama. Tataas ka ng ba ng kamay pag may bigas? Tataas ka ba ng kamay pag wala kang sakit? Paano pag may sakit na? Paano pag wala ng bigas? Paano kung wala ng pamasahe? Tingnan po natin. Dito, sa pagkakataong ito, inalaw ng Lord na magkaroon ng pagtatalo ang magkakamag-anak para magkaroon ng separations. And then, pag nagkaroon ng separation, syempre mag-isa ka na lang. Wala na dun yung taong nagme-mentor sa'yo. Wala na dun yung taong nagtumitingin sa'yo. Malaya ka na na gusto mong gawin. May nakakita man o wala. Ang tatawag doon, integrity. Ikaw pa ba kapag wala sila? Amen. Pastor ka pa ba kapag nasa loob ka ng kwarto mo? Amen. Kapag ikaw asong leader sa loob ng church, kumakanta ka, maawit ka, nagpupuri ka. Tapos may ibang kumakanta, hindi mo sinusuportahan. So, ibig sabihin, ikaw lang ang magaling. Tandaan niyo po, pag may speaker dyan at ikaw yung nakaupo, suportahan mo yung speaker mo. Amen. Amen? Ako natutuwa ako kay Josie. Kahit hindi yan tumatayo, minsan hindi nakakatayo, pero yung support niya nandun. Hindi siya tumatayo because hindi siya nandiyan dyan, sinusuportahan niya o dahil pinatatayo ko siya. Minsan nga, 1 taon wala siya. So, ibig sabihin, hindi siya after doon sa posisyon na ibinigay ng Diyos sa kanya, after siya doon sa Panginoon na nagbibigay ng posisyon. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Minsan, inaagaw ng Diyos, integrity natin, makikita. Minsan, dumating ka point sa buhay mo na pag mag-isa ka na, sino ka na, ano yung pinanonood mo, ano yung ginagawa mo, may integrity pa ba sa lahat ng bagay nito? Kaya nga sabi ko nga kanina, hindi porket lumalapit ka sa man of God ka na rin. Kaya minsan pinapayagan ng Diyos ang separation para makita kung talagang ikaw ay man of God. Baka sa church ka lang nagpipray. Baka sa church ka lang nagsisimulang magbukas ng Biblia. Mga song leader, backuppers, guitarist. Tandaan niyo po, ang bigat ng posisyon niyo, pangalawa sa pastor. Na dapat kayo mga number 1 na nagbabasa ng Biblia at nagpipray. Amen. Kung maghihigpit ako, wala tatayo dito. Tama.
ng requirements, dapat pag ikaw ay song leader at backupers at musician, dapat babad ka sa salita. Babad ka sa prayer. Mas mahaba ang oras ng prayer rather than sa practice. Pero kung siyempre maluwag tayo, dahil kulang pa tayo ng tayo. Pero sana bilang isang manggagawa ng Diyos, na kahit wala ka sa loob ng church, nagagampanan mo yung integrity mo sa Panginoon. Amen. Ikaw pa rin yan. Kung paano ka nagtataas ng kamay, paano ka nagpupuri pag Sunday, sana pagdating ng Monday hanggang Saturday, ganun ka pa rin. Hello? Amen. Sabi niyo, aray. Naunawain po natin yung pinag-uusapan natin ngayon. Tandaan niyo po, ang mensaheng ito para sa lahat, hindi lang sa inyo, sa akin din. Kaya nga kung kayo, ngayon pinagalitan kayo, nasa natang, Pastor, tinamaan mo ako sa mensahe. O ano ngayon? Tama. Kung tinamaan ka sa mensahe, hindi na ako ating bukas dyan. Pinagagalitan kasi ako. Ay, pagka ganun yung attitude mo, okay lang na huwag ka nang umatin. Tama. Bakit? Mali yung motibo eh. Amen? Amen. Ano ba tinitingnan mo, yung posisyon ba o ang Diyos? Diyos. Dapat Diyos. Hindi yung posisyon. Ako naranasan ko, nagsunglit ako. Narinig ng pastora namin, pinababa ako. Baba dyan! Mag-preach ka na lang. Totoo to, hindi ako nagbibiro. Alam to ng mga member namin sa church before. Kaya bisa pag kumakanta ko, kahit nga dito eh. Nag-record po ako ng kanta. Blessed na blessed po ako na eh. Naluluwa pa ako habang nagigitara. Ngayon nung pinakinggan ko na yung record, gusto ko ipatuyo yung cellphone. Pero tumitingin tayo sa Diyos. Amen? Hindi sa ating talento. Amen? Mahalaga yung puso natin na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ay, salamat sa isa. Ay, salamat. I-allow, sabi nyo nga, We allow separation. Minsan yung isolation, biyaya ng Diyos yan. Amen. Tanda mo, nung nakilala mo si Kristo, maraming mawawala sa iyo. Totoo yun. Kaibigan, barkada, Magiging boring ka na. yung parang magiging boring ka na, pero hindi mo alam, inaalaw ka na Lord mag-separate. Inaalaw ng Lord na mag-isa ka. Bakit? Kasi you and God alone. Amen. Amen? Gusto ng Panginoon maipag-separate ka sa mundo at alone with God. Ang tanong ko, ikaw ba si Rahab na nagtago ng mga spies para magdala ng good news? O ikaw si Acon? Acon ba? Akan. Si Akan nagtago ng kayamanan. Ano ang tinatago mo, kapatid? Si Adan at si Eva nagtago sa Diyos. Si David nagtatago sa Panginoon. Sino ka doon? Pinagtataguan mo ang Diyos o nagtatago ka sa Diyos? Amen? Yung kino-cover ka ng Panginoon. Tandaan po natin, ano po ba yung pagpili natin? Mahalaga po ang bawat pagpili. At minsan, nakakapili ka ng maayos kapag nasa ka, nasa separation. Minsan, mas nakikita mo yung malalaking bagay kapag nasaan ka, nasa separation. Pero pag marami kayo, pag sabi ng isa, doon tayo, sasama ka kasi marami kayo. Pero pag nag-iisa ka na, doon ka na nakakapili ng gusto mong pagpili. Nagkakaroon ka ng maliwanag na pag-iisip. At doon din natidiscover kung sino ka kapag nag-iisa ka na. Amen. Amen po ba? Amen. Sino ba ako? Pastor pa ba ako pag nasa bahay ako? Musician pa ba ako pag nasa bahay ako? Sino nga ba tayo? Sabi sa verse 10, ang ganda. Genesis 13 verse 10. At nang iginala ni Lord, siya naghiwalay na sila. At ang ginala ni Lord ng kanyang paningin, nakita niya kapatagan ng Jordan hanggang sa Sur. At sagana sa tubig, tulad ng nalalaman ni Yahweh sa lupain ng Ehipto. Naging
Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodom at Gomorrah. Tanong tayo ng 13. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namuhay sila ng laban kay Yahweh. Doon sa verse na yun, tanda mo, pumili si Lot. Sabi nila Abraham, mamili ka na kung saan mo gusto. Ginala ni Lot yung kanyang paningin. Nakita niya, maganda tong lugar na to. Pero sa verse sinabi doon, itong lugar ng Sodom at Gomorrah ay masama. Lumalaban sila sa Diyos. Kaya na-improvisyan siya eh. Tama? Yung pagpili kasi minsan mali. Minsan pinipili natin yung mga bagay na against sa gusto ng Diyos. Amen. Minsan pumipili tayo ng pabor sa paningin natin. Naunawan po natin? Amen. Minsan pinipili natin kung ano yung mas magugustuhan natin rather than sa mas magugustuhan ng Diyos. In verse 13, ang sinabi sa verse 10, di ba? Napakasagana, napakaganda, napakainang tirhan ng Sodom at Gomorrah. Pero verse 13, ang ganda rin ng binanggit, may babala. Napakasama ng mga tao sa lungsod na yon, namuhay sila ng laban kay Yahweh. So, minsan pagpipili ka, piliin mo yung kakampi ng Diyos. Amen. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mabili, piliin mo yung kaibigan ng Diyos. Huwag kang pipili ng kaaway ng Diyos. Ano ba yung mga kaaway ng Diyos? Bisyo, kasalanan, pornography, adultery, ano pa ba? Pagnanakaw. Lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos, dapat huwag mong piliin yun. Ayaw nga ng Diyos yun. Pero minsan kasi, ano yung bawal? Yun ang gusto. Masarap ang bawal. Tama? Tama. Kung ano yung bawal, yun yung gusto. Ano yung bawal, yun yung ang hirap pigilan. Naging independent ng isang tao kahit alam lang kung masama. Misa pinipili naman ni Lazaro yung mga bagay na ayaw ng Diyos, tulad natin. Nakakapili tayo ng mga bagay na hindi gusto ng Lord. Sabi dito, ano ba yung dangers? The dangers of worldly choices. Saan ba tayo? Nireveal po yung kanyang priority. Nung nakita ni Lot yung maganda ang Sodom at Gomorrah, lumabas na po yung kanyang prioridad. Amen? Tama po ba? Amen. Ang sabi doon, he value prosperity over prudence and comfort over community with God's people. Mas pinili niya yung makakabuti sa kanyang laman kaysa doon sa mga bagay na kasama niya ang mga lingkod ng Diyos. Pangalawa, he opened we like Lot chase temporary blessings without considering spiritual and proximity dangers. Minsan, mas pinipili natin yung mga temporary na blessings. Yung mga panandaliang biyaya, yung mga panandaliang saya. Pero pagtapos nun, mayroon niyang kapahamakan sa iyong spiritual. At pangatlo, ganda nito sabi dito, the Lord's allure or we attack to success is or acceptance can subtly draw us to environment that convictions ay dahan-dahan na nasisira yung ating conviction sa Panginoon. Kapag nauna yung priority mo higit sa Diyos, yung convictions mo masisira. Isa pinagtalunan nga yan ng pastor at saka ni isa naming church na minsan yung convictions is napamatay. Yung convictions yung napamatay. Pinagtalunan nila yung about sa panunod ng sin. Sabi ni pastor, tinanong kami lahat. Sabi ni pastor Boy, para sa inyo, tama ba ang Christian manood ng sin? Sabi ng isang pastor, depende yan sa conviction. Ang sabi naman ni Bishop, ang conviction kasi minsan, dahan-dahan na mamatay. May factors niya. Kaya nga nalagay ko ito dahan-dahan na mamatay yung convictions. Dahan-dahan na mamatay yung convictions sa mayroong tayo. Halimbawa, kunyari lang late. Unang-una nung nakukonvict ka pa, na late ka na isang beses,
Lord, sorry. Na-late ako. Sorry talaga, di ko sinadya. Sumunod na na-late ka, sorry Lord, na-late ulit. Sumunod ulit, na-late ka na, na-late ulit. Sunod ng iba na sabihin mo, naintindihan naman ako ni Lord. Tama. Namatay na yung convictions. Tama po? Halimbawa, kunyari, hindi mo na ako magbibigay ng tithe kasi kipit na kipit ako. Yun yung binigay. Sige Lord, susunod, di na rin mo na ako magbibigay. Kipit na kipit ako. Hanggang sunod na, naintindihan naman ako ni Lord. Hindi na ako magbibigay. Tama. Wala na yung convictions. Naunawa po natin. Amen. Minsan, dahil nga yung priority na natin, mas mahalaga na kaysa sa Diyos, nawawala na yung convictions na meron tayo. At yun yung nangyari kay Lord. Na-reveal yung totoong mahalaga sa Kanya. So, unti-unti, dahil nga, unti-unti na siya, dumudulas na siya ngayon. At papasok na tayo sa pangalawa. He compromised. Sabi nyo nga, sa verse 12, nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot nanirahan naman sa mga lungsod, sa kapatagan, malapit saan? Sa Sodoma. Hindi sinabing nasa loob ng Sodoma, kundi malapit. So, ibig sabihin, kung kunyari ito yung bayan ng Sodoma, nandito siya. Hindi siya malapit. Malapit lang. Tama? Nakita niya, ang ganda ng Sodoma, dito lang ako sa gilid. Tapos, yun ang Sodoma, pero malapit siya. Tandaan po natin, no, pag nagbago yung priority mo, unti-unti ka nang madudula sa compromise. Mako-compromise ka na. Lalapit ka na doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Verse 12. Sabi doon sa verse na binasa natin kanina, nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot nanirahan naman sa lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Tandaan niyo po, he did not move in Sodom overnight. Hindi naman yung kinabukasan, nasa Sodoma na siya eh. Nandito na, sabi ng Bible, di ba? Malapit, saan? Sa Sodoma. Tandaan niyo po, yung compromise mo as a Christian, hindi naman bigla compromise ka na agad eh. Unti-unti yan. Sabi mo nga kanya, di ba? Na-late ka, tapos next week ulit, na-late ka na naman. So, sunod na linggo, na-late ka ulit. Sasabihin mo na tuloy niyan, hindi ka na makukonvict, magko-compromise ka na. Okay lang sa Lord. Malate ako. Bakit? Kasi gina-justify mo na naman yun. Tama. Puti lang naman yun. Puti lang yun. Tama. Pag tumagal po na yung container yun. Diba? Tama. Kunti, container na yun. Ha? Diba? Kunti-unti lang, i-shot lang. Oh, brother, shot ka. Hindi, Christians ako eh. Okay. Daan ulit dito, nadaan na naman doon. Ewan ko ba't doon ka lagi dumadaan eh. May nag-inuman naman. Brother, shot ka. Shot lang, salang. So, okay na ako. Christian. Tama, Aaron. Bukas na naman, nadaan na naman siya. Brother, shot na. Once again lang gawin. Ay, shot. Okay na, salang ha. So, makikita mo na po. Tama. Sunod na siya na bibigay. Oh, bili pa! Tama, Aaron. Tapos sunod, ikaw na naghihintay doon. Wala pa sila. Wala na yung convictions. Sabi ko nga, di ba, wala namang overnight na addicted eh. Wala nag-overnight na addicted. Yung kapatid ko si Epi, may lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, pre, subukan mo to. Sabi hindi. Subukan niya. Kasi pag sinubukan ko yan, ako yung tipo ng tao na hindi ko kaya pigilan. Kaya sa sarili ko, hindi ko susubukan. Tama. Hindi yung sinubukan talaga. Kasi kilala niya yung kanya sarili. Ganun din sinabi ko kayo pala eh. Diba? Kay Kumanda, kay Erning, sabi ko, huwag mo ako amunin yung inuman. Kaya kilala ko yung sarili ko, sabi ko. Kaya gabi-gabi, kaya ako inom, sabi ko, huwag mo ako subukan. Huwag mo amunin, kilala ko sarili ko.
Tandaan niyo po, salamat po. Nandun pa naman yung puso. Kaya nga ni Pasimo, hindi pa agad siya pumasok doon sa Sodoma at Gomora. Kasi nasa isip pa rin naman ni Lot yung mga pinag-aralan nila, yung mga tinuturo sa kanya every Sunday, yung discipleship. Siguro tatandaan pa rin naman ni Lot yun. Pero hindi naman ibig sabihin mawawala ng agad na maging Christians kayo. Pero isang araw, matatanay ka na. Kapag palagi mong kasama yun. Nalala ko na yung may kwento. Sabi nung ni asawa galing sa trabaho, ang baho, puro putik yung katawan. Sabi sa kanya, ba't ang baho mo? Saan ka galing? Nakita mo ba yung imbornal doon? Sabi niya, oo. First ako, hindi ko nakita. Naulog siya. Tapos kinabukasan, mabaho pa rin siya. Sabi nung asawa niya, oh, bakit naman mabaho ka na naman? Nakita mo ba yung bornal doon? Pues hindi ko ulit nakita. Nahulog na naman siya. Ngayon, 3 beses ulit, nahulog na naman siya. Anong tawag doon? Sinasadya na. Bakit doon ka ulit dumadaan? Alam mo na nga may bornal doon. Bakit hindi ka pwedeng umikot para hindi ka mahulog? Tama po ba? Kasi minsan, kasi minsan, nai-enjoy na natin yung feelings, yung textures. Kaya nangyayari, bumabalik tayo. May lumapit sa akin, sabi niya, Pas, dapat tayo makipag-join fellowship tayo doon sa mga church diyan. Sabi ko, wag muna. Bakit? Hindi ka pa prepared. Hindi pa handa ang mga wala yung doctrinal and discipline, kulang pa tayo. May nangyari yan sa ating mga youth before. Hindi ako madamot. Pinayagan ko. Yung wala na dito, nandun na. Nag-enjoy na doon. Sabi ko, gusto mo ipalayain if handa na kayo. Gaya ni Lot, sabi ni Abraham, hiwalay tayo. Tama po ba? Sabi ni Lot, hiwalay tayo. Sabi ni Abraham pala kay Lot, sige, hiwalay na tayo. Sabi naman Lot, Diyos, pinayagan na ako ni Abraham. Pinayagan na ako ng pastor. Pwede na ako makijoy sa ibang fellowship. Ayun, nakijoy. Next week wala na sa church. Nandun na sila. Nandun na sila nagsimba. Hindi kasi ganun kalalim yun. Tama po. Hindi kasi ganun kalalim. Nakuha na sila. Nakuha na sila. O baka ewan ko ba bakit minsan mangingisda na lang doon sa may aquarium pera. Ang dami naman dito isdaan sa aquarium pa na may aquarium. Nangingisda. Kasi nag-ipon sila ng member eh. Hindi naman madamot ang pastor. Kaya lang natatakot ng pastor. Baka hindi kayo malagaan. O baka mapahamak kayo. Kasi mas kilala kayo ng pastor kaysa ng pastor doon. Amen? Out of curiosity, unti-unting napapalapit si Lot sa Sodom. Ngayon, paano kung nalaman na napalapit siya? Basahin natin. Verse 1, chapter 19 na tayo ha. Kanina chapter 13, tatalon na tayo ng chapter 19. Verse 1 and 2. Nang gabing iyon, dumating sa Sodoma ang 2 lalaki na kupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita niya sa tumayo si Lot, sinalubog siya nang nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inanyahan ko po kayo sa amin na doon muna kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ang umaga na kayong patuloy at paglalakbay, ngunit sumagot sila, wag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Sinabi sa verse 12, sinabi ng 2 panawing kay Lot, magmadali ka, isama mo lahat ng iyong kamag-anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito, umalis kayo rito. Verse 13, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mabigat na sumpong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Pansinin mo, noong kanina, sabi ko, nasan siya? Malapit. Saan? Sa Sodoma. Ngayon, nasa na siya? Nandun sa gate na siya. Nagbabantay. Napasin nyo?
Nasaan na siya? Nasa gitna siya. Siguro nasa malayo pa lang siya. Ano kayang meron doon? Ba't gabi-gabi may katuwaan? Lapit tayo ng konti. Hanggang sa papalapit, nandun na siya ngayon. Saan? Sa gate. Amen? Okay. Nakuha po natin yung pinag-usapan natin. So, siguro sabi ni Lot, wala naman si Abraham dito eh. Subukan kayo lumapit. Lapit tayo ng konti. Tandaan nyo minsan, inaalaw ng Lord yung separation para malaman kung meron kang integrity. Minsan, yung integrity, sabi doon, means doon na siya tumira, naging citizen na siya, bahagi na siya ng kultura ng Sodom at Gomorrah. So patanong, paano ko nasabi na na-adapt na po ni Lot yung sistema ng Sodom at Gomorrah? Kung babasahin mo yung chapter 19, napunta yung mga lalaki dun sa bahay ni Lot. Ano sabi ng mga, palabasin mo yung bisita mo. Pasinin mo walang respeto yung mga tao doon kay Lot. Tama po ba? Kung ikaw ay man of God, kinikilala kang lingkod ng Diyos, respetuhin ka kahit ang kapitbahay mo. Binabasa ko to eh. Sabi ko, bakit parang walang respeto itong mga kapitbahay kay Lot? Palabasin mo yung bisita mo. Sisipingan namin, sabi niya. Man ang bigyan ng consideration, bisita yun. Kung si Lot ay totoong man of God, dapat may respect doon sa mga tao sa paligid. Naunawa natin. Amen. May respeto pa rin. Kasi, yung anak, yan, lingkod ng Diyos. Pero bakit hindi siya nilirespeto? Baka kasi may nakikita sa kanya na hindi tama. Amen. Baka siguro, gumagawa na rin si Lot nun. Nung mga ginagawa nila. Kasi ganun na lang. Pangalawa, isa pa sa nakita ko, bakit nung hinihingi ng mga lalaki yung dalawang bisita ni Lot, bakit willing siya ibigay yung mga anak niya? Bakit willing? Kasi nakita niya yung sistema sa Sodom at Gomorrah, kahit sino pwede. Alam ko na meron siyang respeto doon sa kanyang visitors, pero bakit yung anak niya? Papayagan niya, ay may asawa yun at may anak yun. Tama po ba? Nakuha niyo ibig sabihin? May pamilya din naman yung anak ni Lot eh. May pamilya yun doon sa Sodom at Gomorrah. Pero ba't ibibigay niya? Anong magagawa ng asawa? Diba? At ibibigay pangalawa. Pangatlo na nakita ko, nung nasa bundok na sila, bakit yung anak ni Lot? Sinipingan siya ng sarili niyang anak. Nilasing pa siya. Tapos nakipag-sex sa kanya. Sorry sa word. Napag-sex sa kanya yung dalawa niyang anak. Okay lang, sige, sabihin natin, kunyari yung isa, bakit dalawa pa? So, ibig sabihin, nag-compromise na si Lot at yung kanyang pamilya nag-compromise na rin. Naunawan po natin. Yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah, na-adapt na ng anak niya. Na-adapt na po ng pamilya niya. Kaya nga po, napakadali, wala nang takot yung anak ni Lot sa kanya. Bilang magulang, bakit mo magagawa? Bilang magulang, bakit gagawin ng anak niyo? So, ibig sabihin, kasi yung kultura na nakita nila dun sa Sodom at Gomorrah, dahil nag-compromise si Lot, pero ang problema, lumapit pa ng lumapit. Nadulas hanggang sa makarating doon. Yun na minsan yung curiosity natin. Out of curiosity, masarap ba yan? Tikpan na natin. Ano nangyari? Yung konti, naging container. Diba? Sabi nga ng lasing doon sa amin, tatagay hanggat may akay. Diba? Susuka pero hindi susuko. Tatagay hanggang may atay. Yun yung nakakalungkot eh. Pero saan pa nag-umpisa yun? Sa kaunti. Sa nag-umpisa yun sa patikim-tikim. Sabi nga ng awit, nagsimula sa patikim-tikim.
Pinilit kong gustuhin. Simulan bisyo ay lumalim. Kaya ngayon ang hirap ng tanggalin. Kabili. Napasin nyo, di ba? Nagsimula yan saan? Na-curious lang. Sabi ni Lot, bakit kaya masaya doon? Dito malungkot. Party. Oh, parang doon gabi-gabi may party kami dito, nag-pray lang kami araw-araw. Tama po ba? Siguro sabi ni Lord, oh, anak, mag-prayer meeting na tayo. Tapos narinig doon, oh, banal na aso. Nagkakantahan pa. Kim! Sabi ng mga anak niya, Papa, ang ingay dun sa kabila, oh. Huwag na muna tayo mag-prayer meeting, lapit lang tayo ng kaunti. O sige, piniyagan yung anak. Ayan. Bakit? Nagsettle si Lot. Sabi ng Bible sa English, si Lot ay nagsettle. Sa verse 1 sa English, Lot settled in Sodom at Gomorrah. Ibig sabihin ng settle sa Tagalog, ano? Nandirahan mo. Namalagi na. Hindi na sila visitors, citizen na sila. Pasin yun, nagsettle na kami sa Amerika eh. Ibig sabihin, tumira na sila sa Amerika. So, ganyan sa atin, minsan patambay-tambay lang. Kasunod, kung yung ginagawa sa loob, gagawin. Bakit? Na-curious ka. Tandaan niyo po yung compromising. Alam mo, papaliwanag ko lang po, no? Marami pong lumalabas ngayon ng mga estudyante ko, no? Pero ang intensyon, hatakin yung mga kabataan. Saan? Sa rebellion. May mga MPA, sorry sa word, na nagkukunwaring teacher at ang ipinopromote, rebellion. Totoo to ha, hindi to joke. Binibigyan nila ng curiosity yung mga estudyante. Pinapakita nila na ganito ang gobyerno, ganito ang dapat yung karapatan, dapat ipaglaban, tama naman. Pero hindi natin alam, ang ipinopromote sa kabataan, hindi yung, yung human rights, hindi, ang ipinopromote, galit. Doktrina. Ito yan. Pinagmumukhang mabuti, pinalalabas, human rights, legality. Pero totoo nang ipinopromote sa puso ng kabataan, galit. Pasin mo yung mga kabataan ang nasa puso, ipaglaban, karapatan. Kaysa magkaroon ng kalaban. Totoo to ha. Nakakita na po ako at nakikita ko na po ngayon. Lalo na nung eleksyon. Mga bata, mga nanay, pasdan nyo mga anak nyo. Tama. Masdan nyo yung mga anak nyo. Kung paano sila magsalita sa atin ngayon. Tama. Walang galang. Hindi sa walang galang. Yung the way na paikipag-usap nila, may halo ng tinatawag na demokratiko, karapatang pantao. Tama naman yon. Pero kung pagbabasihan natin yung pinag-ugat, hindi yung karapatan, kundi yung galit ng ipinopromote doon sa mga kabataan. Kaya maging mapagmasid po tayo. Maging mapagmatsyat po tayo. Siguro sinasabi nila, dito masarap ang bigas. Mura lang ang bigas dito. Ang gobyerno natin malala. Bilang Christians, dapat marunong kang magbalanse. Amen. Tama. Hindi lahat ng laban pinapatulan. Tama. Hindi lahat ng sinasabi ng karamihan sasabayan. Hindi lahat ng nakikita sa social media at Facebook totoo. Tama. Iba doon, fake news. AI yung iba. No. Itong sento, itong relo ko, ang ganda, no? Fake news. Lobat. Chinarge ko ng 3 hours. 15 minutes lang, lobat na. Ang ganda doon sa views.
Ano sabi doon sa news? Tatagal ng 5 days. Nakapag-connect sa cellphone. Alam mo, 1 to 2 eh. Na 1 to 3 ako. Dito to 1 to 2, pero na 1 to 3 nga ako. Bakit? Ang daming fake. Ang daming fake news. Kaya kung hindi ka po magiging mapagmasid, naku curious ka, isang araw mapipeke ka. May makikita ka pa, nagsasalita sa TV, sa Facebook, akala mo siya yung pala AI na yun. Tapos hinihikayat tayo na magrebelde, mag-aklas, pero hindi pala yung tao na yung nagsasalita. AI na po yun, di ba? Meron pa nga doon, meron inang nag-interview, nakatayo si BBM. Nagsasalita, sabi niya, kailangan niyo po na para magkaroon tayo ng malaking kita, mag-invest kayo ng 16,000 dito sa na to. Sabi ko, fake news to. So, marami po fake news. Kaya mga nanay, pagmasdan niyo yung pinanonood ng mga anak niyo. Baka, nadadaya na po yung mga anak natin. Akala natin, tama yung pinaglalaban, pero hindi natin alam, mali na pala. Kaya maging mapagmasid mga nanay. Yan yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, doon sa mga anak ni Lot. Na-curious sila, ano yung pinaglalaban ng lugar, ano yung ginagawa doon sa lugar, akala pwede sa kanila. Kapatid, Christians ka, dapat hindi mo gagayahin yung ginagawa nila. Amen. Dapat hindi ka, sabi nga ng Bible, huwag niyahawak. Huwag mong gagawin. Madadamay ka. Napakahalaga po na maging mapagmasid tayo. Especially ngayon, napakarami na po fake. At hindi natin alam, okay masyadong, sorry lang ha, yung 3D, ano yung 3D? Yung naglabas ka ng pictures, ginawa niyang 3D. Ay, hindi nyo alam. Oo, parang yung pinapaganda. Di ba? Huwag kayong magpo-post ng mga picture nyo, pinagalitan kayo mga kapatid ko. Hindi porket sasabayan nyo. Alam mo, may gumawa niyan eh. Isang Amerikana, nag-post siya ng mukha niya 3D. Ngayon yung mga content, yung mga adult sites, yung mga ball movie, yung mga pornography movie, yung mukha ng artista, nilagay doon, pinagpalit doon sa mukha ng artista na nagbibenta ng laman. Nagalit yung artista. Hindi daw siya yun. Tinampered lang daw yung mukha. Saan ang galing yun? Kasi nagbigay kayo. Inalaw mo yung app na gamitin yung mukha. Yung parang bibilin yung mata. Eye scanner. Eye scanner. Babayaran ka ng 5,000 ba yun? May uso na daw. Diyan sa may pagpanda yata, hindi ako nagkakamali. Nag-iipon sila ng kasi dadating daw yung mata na yung Mata na yung eye scan. Oo, yun na yung Kaya nga nagpalagay na rin ako. Dahil na daw yung parang Hindi, joke lang mo, kung marinig. Hindi, totoo po Marami na Wag. ngayon. Madaming fake news, dapat sinasala natin lahat. Hindi lahat ng rally sasamahan. Palaban na yung lumalaban. Wala. Lumalaban na. Hindi lahat ng barkada sasamahan. Kasi minsan, baka yan ay magdudulot sa iyo ng kapaharapan. Minsan baka yan ay magdudulot sa atin na compromising. Naalala ko yung isang member po namin sa church. 25 years sa simbahan namin. Talagang number 1 prayer warrior. Kasama ko palagi yun pagka nagpe-prayer warrior kami sa umaga. Kasama ko. Tapos isang araw may bumisita sa kanila ng ibang sekta. Kinukulikto siya araw-araw. Bigyan siya ng tracts, i-share na siya ng gospel, nag-Bible study sa bahay. Hanggang sa balitaan namin, wala na, nandun na siya. Pinuntahan namin. Alam mo, sagot sa amin, alam ko na yung Kristo na yan, alam ko na yung Jesus na yan, dito na ako. Hindi mo na ako mapapabalik. Hindi na siya mabalik. Kahit alam ko na mali yung teachings ng nagkikaya,
Sabi ko, sister, mali yung teachings niya. Ay, hindi. Basta ako, masaya na ako dito. Happy ako dito. O, di sige, masaya ka. Tinawagan ako ng mga anak. Pastor, tulungan mo kami. Yung nanay ko, nahikayat ka ng ganito. Punta naman ako. Wala talaga. Ang dami ng pastor na pumunta. Masaya daw siya doon. Out of curiosity. Nag-umpisa sa pabigay-bigay ng tracts, pinapasok sa bahay, pinagmerienda. Isang araw, kasama na siya. Walang masama, pero kung matibay ka na, pwede. Pero pag hindi pa, malala. Kaya nga po dyan sa may monumento, may nag-aalok ng 2 teachings, mga kabataan ng prospect. Ang pamagat ng kanilang topic is yung number 1 is Diyos Ina. Oh, saan Diyos ko? Diyos Ina. Siyempre may Diyos Anak, may Diyos Diyos Ama. Ano pa isa? Diyos Diyos Ina. Ina. Siyempre dapat may Diyos Ina. Ah. So nung nag-usap kami, sabi ko, nasan yung konteksto mo niyan? Tapos kami. So sabi ko, hindi naman siya tinutukoy dyan. Iba naman tinutukoy dyan. Hindi naman Diyos Ina yan eh. Ano, bigyan mo ko ng isang malinaw na verse na may magsasabing may Diyos Ina yan sa Bible. Binasa niya Revelations. Kaya Genesis, sabi doon na itong babae ang tatapak sa ulo ng serpent. Eh sabi ko, tatapak pero papatay sa kanya. Hindi naman yung babae. Kundi yung pinagbubuntis ng babae na si Jesus Christ. Sabi ng isang lalaki, yung medyo may edad na lumapit siya. Anong pinagkakalunan mo? Eh sabi niya, bibinanggit siyang pangalan. Discuss eh. Palisin mo na. Sige, Brad, okay ka na. Kasi nabubulgar sila eh. Mali. Taga nakikipag-usap ako sa kanila. Di mali ito tinuturo. Eh pag nakikita nga ako nun, tumatalikod na silang gano'n. Nandiyan sa monumento, ang focus nila, mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, madaling matangay. Kaya nga mga kabataan, pinipilit ko sila. Aral muna tayo. Discipleship muna tayo. Kasi maraming mga tupa na sinisilo ng mga lobo. At ayoko po na mapariwara ang mga kabataan. So, yun lang po.